Good morning po at sensya na ba't ngayon lang ako makapag-share sa inyo ulit at sa ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa ano ba yung ongoing na faithfulness ng Panginoon at faithfulness natin sa Kanya. At most importantly is yung alam ba natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa atin. Pag hindi natin alam kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa atin, hindi natin alam kung gaano ka-faithful sa atin, ay magkakaroon tayo ng doubt, madidevelop natin yung doubt, magkakaroon tayo ng struggle sa pananampalataya sa Panginoon. But praise the Lord at meron tayong mga salita niya na nasusulat sa Bible at alam natin na ginagabayan niya tayo araw-araw upang maging alam natin. Gaya ng isang bata, no? Mga anak natin, kung yung mga may anak na at nung bata pa tayo, kailangan nating matutong alamin na ang mga magulang natin ay faithful sa atin. Ibig sabihin, sila ay trustworthy, mapagkakatiwalaan natin. Pero nung baby tayo, lahat ng gagawin nila, ilalagay lang tayo sa buhangin. Naalala ko pa yung panganay namin, dadalhin namin sa tabing dagat, lalagay lang namin sa buhangin. Ayaw niyang, kala niya something wrong sa ground or something na ayaw niyang umapak sa buhangin at natatakot siya. Akala niya ipapahamak namin siya. Ganon din ang aming pangalawa na kung saan ay ayaw niya na sumama sa amin, lalo't pag naarawan siya. Para bang pag naarawan siya, may mangyayaring masama sa kanya. Dati minsan ganon ang nangyayari sa atin at when we're exposed to something ay hindi natin alam na ang Panginoon pala ay faithful. So, ano ba ang ibig sabihin ng faithful? So, kailangan nating malaman na at alamin at sa puso natin na sa lahat ng pagkakataon ay totoo ang Diyos. Siya ay mapagkakatiwalaan, siya ay trustworthy. So, dito sa Mark chapter 4 verse 41, babasahin ko, sabi niya, "On the same day when evening had come, he said to them, 'Let us cross over to the other side.' Now when they have left the multitude, they took him along in the boat as he was. On the little boats were, and the other little boats were also with them. As the great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, 'Teacher, do you not care that we are perishing?' Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, 'Peace, be still.' And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, 'Why are you so fearful? How is it that you have no faith?' And they feared exceedingly and said to one another, 'Who can this be, that even the wind and the sea obey him?'" So, yung unang-una, sino ba si Jesus? Jesus is the Lord of Lords, King of Kings. He is the sovereign Lord of the universe. So, yun ang unang sagot natin. But makikita natin, ang daming makaka-relate tayo rito. Pag na-expose tayo sa problema, sasabihin natin or hindi man natin bino-vocalize o sinasabi, but in the sense ganitong nangyayari, do you not care, God, that I am perishing? Wala ka bang pakialam sa nangyayari sa akin? Or, ang nangyayari is, tinitignan natin yung mga nangyayari sa atin. So, in 1 Timothy 6:15, ang sabi niya rito, "Which he will make manifest in his own time, he who is the blessed and only one, potentate, the King of Kings and the Lord of Lords." So yung potentate doon ay yung sinasabi, ang sinasabi niya rito ay
yung praise na King of Kings or Lord of Lords. Ito yung sinasabi na Sovereign Lord. Ang ibig sabihin, mas mataas siya kahit anong hari at kahit anong authority. Mas mataas ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng sovereign Lord. So, kung mas mataas siya sa anuman na hari, anumang power, anumang authority, so dapat alam natin na hindi tayo dapat matakot during the storm sa ating buhay. Pero nandun na nangyayari sa atin ay natatakot tayo. So tingnan natin kung anong nangyayari, bakit nagkaganito. Sabi niya balik tayo sa ating text, Mark chapter 4 verse 35 to 36, sabi niya na, on this same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. So, sabi niya rito nasa end ng verse 36, as he was. Ano ba nangyari as he was? Ano ba nangyari kay Jesus, or ano ba ang kalagayan ng Panginoon during that time? Makikita natin dito na buong araw nagtuturo siya sa multitude. Buong araw nagtuturo siya ng mga parable. Makikita natin sa Luke chapter 8, Matthew chapter 8, at dito sa Mark chapter 4, makikita natin na buong araw ay nagtuturo siya. At kapag pag nagtuturo ka, you put an effort at talaga nga namang mapapagod ka. So, anong unang ginawa ng Panginoon nung pumunta siya sa boat? Natulog, siyempre. Hindi siya kasi kagaya ng mga superhero na nakikita natin. Although he's a fully human and he's a fully God, he is not like the superhero na nakikita natin. Hindi siya kagaya ni Superman na hindi siya napapagod. Because he's a fully man, the whole day he is teaching, ay napapagod siya. So natulog siya. So makikita natin, sabi niya, kalimitan pagkatapos niyang magturo, sabi ang nangyayari ay sa Mark chapter 4 verse 10, sabi niya, but when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. So pagkatapos niyang turuan yung multitude, itong mga disipulo rin ay makulit at tinatanong pa siya pagkatapos nung full day na meeting, full day na teaching, pagod na siya. So tinatanong pa siya ng mga disipulo, yung mga nandun na palapit sa kanya, kung anong ibig niyang sabihin sa mga tinuro niya. So sabi niya sa 33, Mark chapter 4 verse 33 to 34, sabi niya na, and with many such parable he spoke with the word to them as they were able to hear it. But without the parable he did not speak to them. And when they were alone, he explained all things to his disciples. So, biruin mo, nagtuturo ka na nga, napagod ka na nga. So, anong gusto mong gawin pagkatapos mong magturo? Sa mga teacher sa atin, o nakikita natin kapag tayo pagod, unang-una, pag nasarili mo ang oras, gusto mong magpahinga, gusto mong matulog. Pero nandito ang chaos nila. Nandun sila sa boat, nandun sila sa gitna ng tubig, at ang nangyari ay mayroong storm. So anong sabi ng mga disipulo? Sabi, ginising nila ang Panginoon, at ang sabi nila ay, Panginoon, wala ka bang pakialam at tayo ay mapiperish na? Do you not care that we are perishing? So anong sabi ng Panginoon sa kanila? Gumising siya. At ang sabi niya sa waves, peace, be still. Itong verse na to na peace, be still, ang ibig sabihin nito sa original language ay, isang word lang ito, at ang ibig sabihin niya rito ay, to close the mouth with a muzzle. Ang ibig sabihin, ang expression dito ay, put a muzzle on it. Ibig sabihin ay, patigilin, talagang titigil itong kung ano man yun ng gugulo o nagkakaroon ng distraction sa atin. We put a muzzle on it. Minsan yung mga pagsubok natin sa buhay ay kailangan lang nating manatiling sa pananampalataya sa Panginoon, and then this
will sabi nga ng salita ng Diyos na resist the devil and he will flee. So, kailangan nating put a muzzle on the distraction. Huwag nating patulan or huwag nating tingnan yung distraction, but to exercise how to resist the devil, to remain in faith, to remain in God. At bakit nga ba tayo magwo-worry if the Lord of the universe, the sovereign Lord of the universe is our Father? So sabi ng Panginoon, nandito sa nabasa nating text, sabi pa niya ay, do you not have faith? Minsan sa mga ibang pagkakataon, sabi niya ay, oh you little faith. So makikita natin dito, pagkasama natin ng Panginoon, kung sasabihin niya sa atin pag nag-doubt tayo, wala ka bang pananampalataya? Wala ka bang faith? Or, kapag hindi man natin kasama, on the other time, sabi niya, little faith. So ngayon, sinasabi natin kasama natin ng Panginoon, pag nagda-doubt tayo, ang sabi ng Panginoon sa atin ay, wala ba tayong faith? So, pangalawa, kailangan malaman natin na God is faithful. Sa Revelations chapter 3 verse 14, sabi niya, unto the angel of the church of Laodicean, write, these things say the Amen, the faithful and true witness and the beginning of the creation of God. Sa Revelations 19, now I saw heaven, 19:11, now I saw heaven open, behold, a white horse who sat on him was called faithful and true. Ito ang pangalan ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng faithful? Faithful means from the word trust or trustworthy. Ang trust or trustworthy from the word true. Kung alam nating totoo ang Panginoon, we will not doubt. Because God is always faithful, God is always trustworthy, and God is always true. He is always true to His promises. Numbers 23:19, sabi niya, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. He has He said, He will not do, or He has spoken, and He will not make it good. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ano yung pangako sa atin ng Panginoon, gagawin niya. Titus 1:2, sabi niya, in hope of all eternal life which God, who cannot lie. Sabi niya, Amen. God cannot lie. And Hebrews 6:18, sabi niya, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled to refuge to lay hold of the hope set before us. Ito yung tinutukoy niya, yung covenant, yung two immutable things. Yung covenant ng God the Father and God the Son, na kung saan, sinasabi ko nga, we are the benefactors of that covenant. Amen. And that covenant will never fail because they will never fail. God will never fail. God will never change. God is trustworthy. God is faithful. Amen. Most of our prayer, most of our concern is about God protecting us financially. But if we step back, makikita natin na hindi lamang God protecting us financially. May mga sitwasyon na God did not give us that opportunity because God doesn't want us to go to that place. Why? Dahil mapapahamak tayo, mapapahamak ang ating kaluluwa. So tinitignan, nakikita ng lahat ng Panginoon ang anggulo at tayo nakikita natin isang anggulo lamang. Kung ano lamang yung desire natin, yung wants natin. But we should trust God. Sabi ko nga, kagaya ng anak namin, si James, nung bata pa siya, dadalhan namin siya sa beach. Ayaw niyang umapak. Talagang hindi mo siya maitapo sa sand. Parang ganun tayo. Dinadala tayo ng Panginoon sa kung saan at ayaw nating pumunta. Ayaw nating ma-expose sa araw, sa heat sometimes. Kasi akala natin, hindi yun ang kalooban ng Panginoon dahil nakafocus lamang tayo sa isang aspect.
yung nakikita lamang natin now. But sabi nga is, it is more important to focus for what eternity holds than what temporal things na nakikita natin ngayon. Mark 4:40 sabi niya, why are you fearful? Fearful ka ba or faithful sa Panginoon? Fearful. Bakit ka ba fearful? How is it that you have no faith? Sabi ng Panginoon. If our faith does not grow, kung ating pananampalataya sa Panginoon hindi lalago at mananatiling parang bata lamang, then hindi natin makikilala ang Panginoon na siya ay faithful and true. Siya ay trustworthy. True siya sa kanyang mga salita. Amen? So, kailangan nating lumago. Gaya ng paglago natin hanggang sa lumaki na tayo at nalaman natin ang ating mga magulang ay faithful, true sila sa atin na ang gusto lamang nila ay kabutihan natin. At we stop rebelling and we stop doing the things that hindi nila gusto dahil lumago na tayo. Pero kung parang bata tayo na hindi lumalago, palagi lang tayo nagre-rebelde sa Panginoon or we don't know how faithful God is to us, then struggles keep on coming sa ating Panginoon, sa ating buhay. Tingnan natin sa Hebrews chapter 11 kung anong sinasabi rito. Hebrews 11, sinasabi nga dito yung whole of faith. Kung kulang ang ating pananampalataya, kung bumabagsak ang ating pananampalataya, I suggest na basahin natin ito. But Hebrews 11:11, sabi niya rito, by faith Sarah also received the strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Ang sabi, she judged him faithful. The thing is, we judge God. The thing is, ang sabi natin, alam lang natin, tayo, i-judge tayo ng Panginoon. But we judge God every day. Oh, hindi natin alam siguro. Last time I told na binigyan tayo ng Panginoon ng pagbago pa lamang tayo mananampalataya, binigyan tayo ng Panginoon ng prepaid grace na yung mga panalangin natin ay palaging nasasagot hanggang sa maubos natin at kailangan natin lumago sa pananampalataya. This time, I want to tell you na in everything, in every day, every moment, whether we know it or not, we are judging God. Like Sarah judged God to be faithful. Faithful sa kanyang promise. He is 90 plus of age and nanganak siya, nag-conceive siya at nanganak siya. Why? How did it happen? Because he judged God to be faithful. How are we judging God in our daily life? Amen. God is with us always. Kapag nakita natin na may struggle tayo sa buhay, ano ang unang salita sa atin ng Panginoon? Go back to the first word of God, because He will never abandon His word. He will let His word accomplish what is the purpose in your life. Kung anong sinabi sa iyo ng Panginoon. Tingnan natin sa unang verse ng ating binasa, sa Mark 4:8-35, sabi niya, on the same day when evening had come, He said to them, in red letters, sabi niya, let us cross over to the other side. Yun ang word ng Panginoon. It's a done deal. Sabi ng Panginoon, punta tayo sa kabila. So, dapat makapunta kayo sa kabila or nandun kayo sa kabila. Along the way, there is a struggle, there is a storm. But the word of God is, let us cross to the other side. The word of God to you, to us, to every one of us who believe in the name of the Lord is, He will save them. He will hear their prayer. The word of God to us, we can apply His promises. Even they are in the Old Testament. Sabi niya, He will bless you in the city and He will bless you in the field. Even in the desert, He will give you manna. Amen. And in the city, He will give you resources. Let us cross to the other side. Can you believe that? God to that? Let us cross to the other side. Let us judge God to be true and faithful sa kanyang word sa atin. Go back to the first word. Amen. Hallelujah.
Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Natunay nga po, Panginoon, na we are so entangled sa mga bagay-bagay, napakaraming bagay, Panginoon, naming iniisip. And we are so worried, we are so sometimes worry, most of the time and all of the time, Panginoon, worry give us fearful. Imbis na kami ay faithful sa iyo, manatili sa aming pananampalataya, Panginoon, napupuno kami ng takot na parang itong mga flood sa amin, Panginoon, na kami ay nalulunod sa takot, Panginoon, imbis na malunod kami sa pananampalataya na ikaw ay faithful, ikaw ay trustworthy, ikaw ay true sa iyong salita, Panginoon. Then in all times, Panginoon, you are only working for our good. You are not against us, but you are with us, Panginoon, in all things, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang pagkakataon, lahat ng pagkakataon, Panginoon, ay maging faithful din kami, Panginoon, manatili, Panginoon, and we judge you rightly, Panginoon. Believe in your words. Amen. Isabuhay, Panginoon, ang mga bagay na dapat naming isabuhay, Panginoon, dahil ikaw ang aming Ama, ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God. Kami po patuloy na nananampalataya at naniniwala, Panginoon, na Lord, hallelujah, ang COVID-19, ang pandemic na ito, Panginoon, na hindi galing sa iyo, Panginoon. You said Lord, you will heal us when your people will humble themselves and pray, Panginoon. Lord, you will hear us and heal our land, Panginoon. Lord, Lord, that is your word. You are faithful. You are true, Panginoon. You are trustworthy. We are trusting you, Panginoon. And despite of anything and everything, despite of what they say, despite of what is the statistic, despite of what is the rises or anuman yung nangyayari ngayon, Panginoon, Lord, we have hope, we have faith in you, Panginoon. Lord, help us to judge you rightly, Panginoon. Judge you faithful to your word, Panginoon. That you will deliver your promise, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito sa prayer meeting na ito, Panginoon. Lord, I am with them. We are with them, Panginoon, sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga tinataas sa buhay, Panginoon. Lord, hallelujah. We know, O Lord God, that you are not only focusing on one part of our life, but the whole of us, Panginoon. You are protecting us. You are working in the whole of us, Panginoon. Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. And in your name, Panginoon, in your name we pray. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.